ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at lahat po ng mga ka-music natin nationwide at worldwide. Araw po ng Martes, January 2, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, taas presyo sa LPG, sumalubong sa publiko ngayong bagong taon. Presyo naman ng produktong petrolyo bumaba ngayong linggo. Apat na sawi habang hindi bababa sa 500 katao sugatan sa paputok at ligaw na bala ayon sa PNP. Selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon naging mapayapa sa pangkalahatan. Bilang ng firecracker-related injuries sa pagsalubong sa 2024, bahagyang tumaas ayon sa DOH. DOTR nanindigang hindi na magbibigay ng extension sa POV consolidation na nagtapos na noong December 31. Nako, problema yan. At MMDA magsasagawa ng investigasyon sa enforcer nilang nakasagasa sa 2 pasahero sa EDSA busway. Mga dayuhan sa bansa maaari nang mag-report sa BI online. At sa Metro News naman, 2 bodega sa Malabon City tinupok po ng apoy. Professional News, DOH, hinimok ang kapulisan na hanapin ang mga nagbebenta ng iligal na paputok matapos mawala ng daliri sa kamay ang 4 na taong gulang na bata sa Central Luzon. At sa international news naman, Japan iyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Sa ating sports alert, former world champion Manny Pacman Pacquiao inanunsyo ang posibleng rematch kay Floyd Mayweather Jr. ngayong 2024. At sa showbiz balita, Angelica Panganiban ikinasal na. Sa ating naman mga litang kakaiba, isang babae sa South Korea inampon ang kanyang best friend. Alas 6:38 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagablay, matutuong mga balita. 774 Balita Ngayon. Pagtaas sa presyo ng LPG ang bubungad sa mga consumer sa pagpasok ng 2024. Batay po yan sa abiso ng mga kumpanya ng langis, epektibo kahapon, tumaas ng 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 45 centavos ang presyo ng kada kilo ng LPG. Bunso nito, madaragdagan ng halos 38 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG. Samantala, good news naman sa mga motorista, epektibo ho kaninang alas 6 ng umaga ay natapyasan ang presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng kumpanya ng langis, bumaba ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 35 centavos naman ang rollback sa diesel. Nasa 1 peso and 40 centavos ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price rollback ay bunsod ng paghupa ng problema sa shipping operations sa Red Sea. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala ang PNP ng 4 na nasawi habang hindi bababa sa 500 katao ang nasugatan dahil sa paputok at ligaw na bala sa nakalipas na holiday season. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang naturang datos ay batay sa nakalap nilang ulat mula sa iba't ibang rehiyon mula December 16 kung kailan nagsimula ang kanilang Ligtas Paskuhan campaign. Sinabi ni Fajardo na 2 sa mga nasawi ay bunsod ng sunog na sanhi ng paputok, isa ay dahil sa paggamit ng paputok, habang isa
isa naman ay tinamaan ng ligaw na bala. Nakasaad din sa datos ng PNP na kabuang 509 ang nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. 9 naman ang nasugatan dahil sa sunog, isa ang nasugatan dahil sa illegal discharge of firearms, habang isa rin ang sugatan makaraang tamaan ng ligaw na bala. Aabot naman sa 3.7 billion pesos na halaga ng mga paputok ang nakumpiska ng PNP sa ilalim ng kanilang kampanya. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ng PNP na naging mapayapa sa pangkalahatan ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. 774 Balita Ngayon. Itinuturing pa rin ng Department of Health na epektibo ang multi-agency campaign ng pamahalaan laban sa paputok. Ito ay bagaman bahagyang tumaas ang bilang ng firecracker-related injuries sa pagsalubong sa 2024. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ito ang unang pagkakataon na nagdiwang ng holiday season ng publiko na wala na ang public health emergency status dahil sa COVID-19 kumpara noong 2022 na limitado ang mga pagtitipon dahil sa pandemya kaya mababa ang mga naitalang pinsala. Sa datos ng DOH, umakyat sa 231 ang naitalang firecracker-related injuries kung saan 49% dito o 113 na kaso ay mula sa National Capital Region. Sinabi pa ni Herbosa na naturang datos ay bahagyang mas mataas sa naitalang 222 na kaso sa pagsalubong sa 2023. Pinakabatang biktima ng paputok ay 11 buwang gulang na sanggol na naputukan ng pikolo sa mukha. Pinakamatanda naman ay 75 years old na naputukan ng kwitis. 774 Balita Ngayon. Bahagyang bumaba ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection o BFP noong December 2023 kumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon kay BFP spokesperson Anneli Atienza, nasa 1,024 lamang ang naitalang sunog noong December 2023 na mas mababa sa naitalang 1,090 noong December 2022. Sinabi rin ni Atienza na ang pagbaba sa bilang ng sunog ay dahil na rin sa public awareness, local firecracker vans at visibility ng mga fire truck. Ngayong araw, nakatakdang alisin ng BFP ang red alert status na kanilang itinaas sa kasagsagan ng holiday season. 774 Balita Ngayon. Alas 6:42 ng umaga, si Iba pa naglalagab live na balita. Umupa na po ang kaso ng respiratory illnesses o illnesses sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nag-plateau ang kaso dahil nasa bakasyon ang karamihan ng mga tao busod ng holiday season. Gayunman, patuloy pa rin ang paalala ni Herbosa sa publiko, lalo na sa mga nakatatanda at may comorbidities na manatiling maingat, lalo na sa pagdalaw sa mga pagtitipon. Mas mainam din anya na kung may nararamdaman na kasakat sa katawan, ay huwag nang lumabas at manatiling na lamang sa kanilang tahanan upang hindi na makahawa pa ng iba. Una na ring hinikayat ng kalihim ang publiko na magpabakuna laban sa flu at magsuot ng face mask. Samantala, nanindigan po ang Department of Transportation na hindi na sila magpapatupad ng extension sa PUV consolidation na nagtapos na noong December 31. Kasabay nito, nilinaw po ng DOTR ang bagong memorandum na inisyo ng LTFRB noong nakaraang linggo kung saan nakasaad na papayagan pa rin bumiyahe ang mga traditional na jeepney na mabibigo makapag-consolidate hanggang January 31, 2024 sa mga ruta na mas mababa sa 60% ang mga units na nakapag-consolidate na. Ayon po sa chairman ng Office of Transportation Cooperatives ng DOTR na si Andy Ortega, ang naturang memorandum ay hindi extensyon ng consolidation, kundi paraan lamang upang mabigyan ang mga PUJ ng due process at makapagpaliwanag kung bakit hindi sila nakasunod sa deadline. Matapos ito ay sakaanya maglalabas ng desisyon ng LTFRB. Muli namang binanggit ni Ortega na halos lahat ng jeepney sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ay nakapag-consolidate na. 774 Balita Ngayon. Ipinagutos po ni MMDA Acting Chairman Romando Artes ang pagsasagawa ng investigasyon sa enforcer nilang nakasagasa ng 2 pasahero sa EDSA busway. Sa video na inilabas ng Traffic Enforcement Arm ng DOTR na Special Action and Intelligence Committee for Transportation, makikita na pagyawang-gyawang ang hiniinalang lasing na traffic enforcer ng MMDA na sakay ng motorsiklo sa southbound portion ng EDSA busway. Malapit po yan sa Main Avenue, Quezon City. Inihayag pa ng DOTR na tumanggi ang enforcer na isurrender sa Coast Guard personnel na naka-duty sa area ang kanyang lisensya at sinabi po muna nito na dapat ay tinutulungan siya ng Coast Guard personnel dahil pare-pareho naman silang nagpapatupad ng batas trapiko.
Inaalam na ng MMDA ang pagkakakilanlan at employment status ng enforcer. Tiniyak ni Artes hindi nila kukonsintihin at maharap sa kaparusahan ng mga tauhan nilang masasangkot sa maling gawain. 774 Balita Ngayon. Nasa 67 na high-value individual sa kasapi ng communist at local terrorist group sa bansa ang na-neutralize ng tropa ng pamalaan noong 2023. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang sa kanilang na-neutralize ay ang top leaders ng mga teroristang grupo na sina Junicio Macabalo alias Muling Ocardo na Secretary ng North Central Mindanao Regional Committee at Faharudin Pombaya Pangalian alias Abu Zakaria na Amir ng Daula Islamia Philippines at overall Amir ng Islamic State East Asia. Noong 2023 din, napatahimik ng AFP ang nasa 1,399 na kasapi ng communist and local terrorist groups at nakarecover ng nasa 1,751 na mga armas. Tiwala naman ng AFP na malaking dagok ito sa mga teroristang grupo at mapapahina nito ang kanilang kakayahan na makapagsagawa ng mga pag-atake laban sa tropa ng pamalaan at sa komunidad. 774 Balita Ngayon. Sumampa na po sa 1.16 trillion pesos ang investment approval ng Board of Investment o BOI noong 2023. Bunso nito na higitan na ng BOI na attached agency na Department of Trade and Industry ang kanilang record noong 2019 na 1.14 trillion pesos. Ang naturang datos din ay 59% na mas mataas sa 729.1 billion pesos sa investment approval na naitala noong 2022. Ang investment pledges ay nanggaling sa 303 projects na inasa ang makakagawa ng mahigit 47,000 na trabaho sa oras na maging fully operational na. 774 Balita Ngayon. Maaari nang magpasa online ng kanilang 2024 annual report ng mga dayuhan sa bansa simula ngayong Enero. Mabatid na sa ilalim ng batas ay obligado ang mga foreigner na naninirahan at nagtatrabaho sa bansa na personal na mag-ulat sa Bureau of Immigration sa unang 60 araw ng taon. Para sa 2024 annual report, pinapayagan na ng BI ang mga dayuhan na gamitin ang virtual annual report. Ayon kay BI Commissioner Norman Tarcinco, layo ng virtual option na gawing ginhawa ang pagre-report ng mga dayuhan habang pinapanatili ang pagtalima sa batas sa pamamagitan ng online registration platform. 774 Balita Ngayon. May 13 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Sentimiento ng publiko sa Chacha dapat munang kunin ayon sa isang senador. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Conde. Iginit ni Senator Christopher Bongo na kunin ng gobyerno ang sentimiento ng publiko sa pagsusulong ng anumang uri ng charter change o chacha. Kaugnay dito ay sinusuportahan ni Go ang posisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat munang magsagawa ng komprehensibong survey sa publiko para malaman ang sentimiento o opinyon ng taong bayan sa panukalang chacha. Mas dapat anyang unahin ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa halip na politikal na interes. Punto ni Go, pag-aralan muna ng gusto ng gobyerno kung prioridad o talaga bang kailangan ng chacha ngayon. Sakali namang mapag-usapan na ang chacha, importanteng masiguroan niya na hindi politiko kundi ang mga mahihirap na kababayan ang dapat na makinabang. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Larangan ng palakasan at ating kultura, inaasahan ng isang kongresista na matututukan din ngayong 2024. Report mula kay Grace Mariano. Grace. Umaasa si sports advocate at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama din sa magiging malalaking balita ngayong 2024 ang patungkol sa larangan ng palakasan at pagsusulong ng ating kultura. Ipinunto ni Chua na ito ay dahil kailangang maging puspusan na ang preparasyon ng Pilipinas para sa Paris Olympics. Kumpiyansa si Chua na mangunguna sa Paris Olympics para sa Pilipinas sina Paulo Volper, EJ Obiena at world champion na gymnast Carlos Yulo. Kaugnay nito'y
umaasa si Chua na makapagpapatupad ng kinakailangang reforma ang Samahang Basketball ng Pilipinas at Philippine Basketball Association. Bukod dito, ibinigyan din ni Chua na marami namang mga festivals ang hindi na isagawa nitong mga nakaraang taon ang mainam ng maisakatuparan. Pangunahing tinukoy ni Chua na ipagdiriwang ng mga Pilipino sa simula pa lamang ng 2024 ay ang traslasyon ng Jesus Nazareno sa kanyang distrito sa Quiapo, Maynila na masusundan pa ng deklarasyon ng Quiapo Church bilang National Shrine sa January 29. Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Apat na kainuman ng isang lalaki na tinamaan umano ng ligaw na bala sa Bataan, iniimbestigahan na. Narito po ang ulat ni Angel Ronquillo. Angel. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng Philippine National Police ang apat na kainuman ng biktima sa Mariveles, Bataan na nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon kay PNP Mayor Chief Police Colonel Jean Fajardo, nangyari ang insidente noong pagsalubong ng bagong taon. Sa inisyal na impormasyon, nagiinuman umano ang apat kasama ang biktimang lalaki na edad 40 anyos nang bigla na lamang ito humandusay sa veranda. Nang tignan ng mga kasamahan, may tama ng bala ng baril sa tagiliran ng biktima dahilan ng kanyang pagkasawi. Ani Fajardo, kanilang pinag-aaralan kung ito ba ay biktima talaga ng stray bullet. Marami kasing insidente ng patayan lalo na kapag nagkainom na at nagkaroon pa ng pagtatalo. Samantala, isa din ang naitala ng PNP na namatay dahil yan sa paputok, habang dalawa naman ang nasawi matapos sumabog ang isang cargo truck sa Marikina City noong isang buwan na napag-alaman na may lulan ng iligal na paputok. Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Samantala, mga PDL sa Correctional Institution for Women dumalaw sa kanilang loved ones sa NBP. Narito naman ang report mula kay Gina Mape. Gina. Joel at Darlene binigyang pagkakataon ng pamunuan ng Bureau of Corrections o BUCO na mabisita ng mga persons deprived of liberty o PDL mula sa Correctional Institution for Women, Mandaluyong City ang kanilang mga loved ones na napipiit sa New Bilibid Prison. Ayon sa BUCO, 73 PDLs mula sa CIW ang nakabisita mula noong December 31 hanggang kahapon sa kanilang mga mahal sa buhay na napipiit sa NBP. Dinalaw ng 73 PDLs ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa maximum security camp, reception and diagnostic center, medium security camp at minimum security camp sa NBP. Isinagawa ang pagkikita ng mga PDL sa Social Hall, National Headquarters ng BUCO. Ang visitation opportunity ngayong holiday season ang bahagi ng inisyatiba ni BUCO Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Naniniwala ang BUCO Chief na sa pamamagitan ng pagdalaw o pagkikita-kita ay maibisan ang pag-aalala at pangungulila ng PDL habang ginugugol nila ang panahon sa pasilidad ng kawalingan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. May 7 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Joel Malasakit, Mang Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pa mga naglalagabla. Matotoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, tinupok po ng apoy at 2 bodega sa Malabon City sa unang araw ng 2024. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bodega na naglalaman ng shopping parcel items at nadamay ang kalapit na bodega na naglalaman naman ng garments at mga damit pambata. Mabilis na kumalat ang apoy dahil naglalaman ng light at highly flammable materials ang bodega. Inabot ng halos 4 na oras ang sunog na itinaas sa Task Force Alpha bago dineklara ang fire under control. Aabot sa 300 million pesos hanggang 400 million pesos ang halaga ng mga ari-arian na tinupok ng apoy. Sinisilip ng BFP ang posibilidad na paputok ang sanhi ng sunog. Metro News. Metro News.
Umabot sa acutely unhealthy level ang kalidad ng hangin sa Makati City kahapon kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon. Batay sa datos ng Environmental Management Bureau ng DENR, nasa 224 ang air quality value ng hangin sa Makati kahapon. Nangahulugan ito na nakakuha ang monitoring station ng DENR ng air particles na mas mababa sa 2.5 micrometers ang laki na mas mapanganib na makarating sa baga at dugo. Dahil dito inaabisuhan ng mga residente ng Makati na limitahan muna ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Maliban sa Makati City, nakapagtala rin ng second monitoring system ng DENR ng air particles na mas mababa sa 10 micrometers sa Mandaluyong, Caloocan, Pasig, Pateros, Taguig at San Juan. Balitang from the DOH, hinimok po ang kapulisan na hanapin ang mga nagbebenta ng ilegal na paputok matapos mawala ng daliri sa kamay ang 4 na taong gulang na bata sa Central Luzon. Report mula kay Jonah Bakira. Jonah. Lahat ng daliri sa kanang kamay ang naging kapalit ng paggamit ng iligal na paputok na dart bomb ng isang 4 na taong gulang na bata mula sa Central Luzon. Dahil dito hinimok ng Department of Health ang pulisya na hanapin ang mga vendor ng mga iligal na paputok para na rin sa kaligtasan ng mga bata. Ayon sa inisyal na report ng pulisya, sa sariling bahay pa ng biktima, sinindihan ng dart bomb na puminsala sa lahat ng kanyang daliri sa kanang kamay. Bukod sa kanyang daliri, nagtamo rin ng sugat sa leeg ang itinuturing na pinakabatang biktima na ipinagbabawal na paputok. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat. Yan po si Jonah Bakiran. balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Japan, diyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Niyanig kahapon ng isang malakas na lindol na may preliminary magnitude na 7.6 ang malawak na baybaying dagat ng Japan, dahilan kaya naglabas din ng tsunami alert ang Central Prefecture ng Ishikawa. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naganap ang lindol na yumanig din sa mga gusali sa Central Tokyo bandang alas 4 GMT ng hapon, January 1, 2024, na nakapagtala ng maximum na 7 sa Japanese Seismic Intensity Scale sa Noto Peninsula sa Ishikawa. Naramdaman ang lindol sa malawak na lugar mula sa Ayumori Prefecture sa northeastern Japan hanggang sa Kyushu southwestern region. Sa ulat ng Weather Agency, ang epicenter ng lindol ay naitala sa Noto region at napakababaw lamang ang lalim nito na nagdulot ng pagguho ng maraming bahay sa bahagi ng Ishikawa, habang nasa 32,500 kabahayan din ang nawala ng supply ng kuryente. Wala namang naiulat na abnormalidad sa mga nuclear plant sa Japan matapos ang lindol. Gayunman, nagtayo na ang mga otoridad na Emergency Response Office sa tanggapan ng punong ministro sa Tokyo. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! At sa Sports Alert, former world champion Manny Pacquiao inanunsyo posibleng rematch kay Floyd Mayweather Jr. ngayong 2024. Report mula kay Mika Fajardo. Mika. Hinaasahan ni dating 8-time World Division Champion Manny Pacquiao na makaharap sa isang rematch ngayong 2024 si Floyd Mayweather Jr. Inanunsyo ito ni Pacquiao sa kanyang pagdalaw sa Recent 45 sa Japan kasama si Recent Chief Executive Nobuyuki Sakakibara. Nakapirma ng kontrata si Pacquiao sa Recent mula April 2019. Sa isang video na pinost sa social media accounts ng Recent, tinanong ni Sakakibara si Pacquiao kung maaari bang makalaban niya si Mayweather ngayong taon. Nagpasalamat naman si Pacquiao sa naging imbitasyon sa kanya sa torneo at humingi ng patawad sa naging pangako niya na magkakaharap muli sila ni Mayweather noong 2023. Saad pa ni Pacquiao, magkakaroon muli siya ng malaking laban sa Japan. Napatigil siya sa puntong ito at sinabi ni Sakakibara na si Floyd Mayweather ang kanyang makakalaban. Kinumpirma naman ito ng dating senador at sinabing na-excite na rin siya para sa kanilang magiging laban. Nagpasalamat din siya para sa suporta ng Rizin at ni Sakakibara. Wala pang ibang detalye ang inilalabas kaugnay sa laban na ito. Matatanda ang nagkaharap ang dalawang boksingero noong May 2015 sa tinaguriang Fight of the Century kung saan nanalo si Mayweather via unanimous decision. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita. Isn't
Alamin naman natin ang latest sa mundo ng mga marites. Ihatid po sa atin yan ang ating Besyo na Bayan, Kenika Costa. Good morning! Happy and blessed Tuesday morning mga beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, ikinasal na ang aktresa si Angelica Panganiban sa kanyang non-showbiz longtime fiancé na businessman na si Greg Homan. Sa kanyang Instagram account kahapon, kasabay ng bagong taon, inanunsyo ng aktres ang naturang balita kalakip ang mga larawan na kuha sa naturang kasal at ang caption na Mrs. Angelica Panganiban Homan. Dumalo sa pag-iisang dibdib din na Angelica at Greg ang kanilang mga pamilya at mga malalapit na kaibigan sa loob at labas ng entertainment industry gaya ni na Kim Chiu at Bella Padilla, gayon din si Direk Andoy Ranay. Kinumpirma ni na Angelica Panganiban at Greg Homan ang kanilang relasyon noong 2021 habang na-engage naman ang dalawa noong May 2023 at ngayon nga ay mayroon ng isang anak na babae na si Amila Sabine Homan. Samantala, matapang naman na ibinahagi ng aktresa si Michelle Madrigal sa kanyang social media account na naging biktima siya ng sexual abuse sa murang edad. Ayon sa aktres, ilang taon niyang dinanas ang pang-aabuso, ngunit hindi na nito idinetali pa kung sino ang gumawa nito at kung ano ang eksaktong edad niya nang nangyari ito. Pagkukwento ni Michelle, hindi umano niya lubusang naintindihan ang epekto ng pang-aabusong dinanas niya noon, kaya ang naging outlet niya rito ay ang pagbibisyo. Dumanas din umano siya ng PTSD o ang post-traumatic stress disorder hanggang sa humingi na siya ng tulong sa isang therapist sa edad na 20. Ibinahagi ng aktres na malaking tulong sa kanya ang pagiging bahagi ng isang komunidad na naiintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Sa kasalukuyan ay may anak na si Michelle Madrigal, ang 6 na taong gulang na si Anika mula sa dating asawa nito na si Troy Wolfpaul. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz. Kika, ako po niyang showbiz reporter, Kenika Costa. Happy and blessed Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenika Costa. Balitang kakaiba. At sa balitang kakaiba ho natin ngayong araw na ito, wala ho si Doc Jasin, nasa probinsya pa eh. Naging usap-usapan po ng mga chismosa sa Korea. Gulam, grabe naman yung chismosa. Sorry po. Ang kwento ho ng dalawang babae na mula sa pagiging mag-best friend ay naging magnanay. Ganon! Paano nangyari yun? Dahil sa mga naging karanasan sa kanyang pamilya, ay nagdesisyon po ang 44 na taong gulang na si Yoon Shuran na wag nang mag-asawa at mag-anak. Taong 2016, naman nang mag-isa siyang nanirahan sa isang rural community sa Jeolla Province kung saan niya nakilala ang 38 anyos na si Lee Yuri o Yuray na tulad niya isa ring single. Kita mo nga naman ano. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa hanggang sa nagdesisyon silang mamuhay ng magkasama at nangakong aalagaan ng isa't isa hanggang sa sila'y tumanda. Mga Ray Valera style to Okay, nakaka-Ray Valera. Gayon man ang hospital si Yoon Suran ay doon nila napagtanto na hindi sila basta-basta makakapagdesisyon para sa kapakanan ng isa't isa dahil hindi sila magkamag-anak. Kasi nga naman, meron kasing batas. Ayun pala. Sa South Korea. Doon napunta yung boses. Meron kasing batas sa South Korea, mga kaibigan, na kamag-anak lamang ang maaaring gumawa ng critical decision sa isang pasyente at tanging mga related by blood lamang ang itinuturing na magkakapamilya. Ganun pala yun. Doon na nag-iisip ng dalawa na kailangan na nilang maging legal na magkamag-anak upang wala silang maging problema kapag may hospital sa kanila. Dahil mas matanda, si Yoon Shuran ay siyang umampon kay Lee E.O. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang hirap na may pronounce sa mga pangalan nito. Marami naman na naging interesado sa kwento ng dalawa kaya gumawa sila ng libro na pinamagatang I Adopted a Friend. Yun pala yun. Nabibili ba yan? Oo. Ha? At sa tingin ko, nabibili naman, Yung diba? libro? Oo, I kasi Adopted nga a Friend. maraming Storya. naku-curious sa kwento nila. Well, parang sa Pilipinas kasi usual na yan. Diba? Yung pag-adapt. Diba? Totoo. Pero compared sa Pilipinas, mas mabilis kasing adoption process sa South Korea. Yes. Pero yung usapin na pinag-uusapan na yung regarding sa halimbawa na ospital, diba? Kahit sa Pilipinas naman, bawal po yun. Yes, hindi pwedeng legal guardian talaga. Hindi pwedeng magdesisyon ng hindi ka mag-anak. Diba? Ngayon po, pwede na po sa DSWD. Central. Ang alin? Ang
application ng for adoption. Mas mabilis na. Mas pinabilis na ata. Mas pinabilis Oo. na. Dati kasi partner sa korte lang ginagawa. Pero ngayon pwede na pala. So, DSWD So, Central Office. pwede nang ipa-adopt si Sino? si JB. Pinaampon. Pinaampon si JB. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong araw na ito po ng Martes, January 2, 2024. Unang araw natin, partner. Yes. Sa programa natin, ha? At kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit Man Gorospe. At ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Alas 7:04 po ng umaga. Maraming salamat.